nag-a-apply ka ng for permanent residence mo, kahit yung visa mo pwede raw nilang cancelin, yung application mo ng kunyari ng PGWP, basta lahat ng mga permits, magkakaroon ng kapangyarihan yung Canada na gawin yun. Actually hindi naman daw kasi yan bago yung ganyang pamamaraan ni Canada, ginawa na raw yan 2012. Yun, maulan na hapon sa inyong mga manonood. Tagalog, you know? Nandito ko ngayon sa Shoppers at maulan. Nagtataka kayo, bakit ako nakatambay dito? Yan, nandito ako sa Shoppers Mall. Yung mall na hindi mo naman alam kung mall talaga. Ano ka lang to eh? Parang anong katumbas nito sa Pilipinas? Alam mo yung mga hypermarket? Ganun yung laki nito. Diretso lang, tapos mga bilihan lang. Mas masaya pa nga sa hypermarket sa Pilipinas eh. Yung sa may ang hypermarket na madalas kong napupuntahan dyan, yung sa Jazz Mall, yung nasa may Makati, ilalim nun, hypermarket. Kasi dun kami pagka nagsusundo sa school ng mga anak ko, dun sa may Golden Values, dun nag-aaral dati ang anak ko. Ang presidente nun, ang founder nun si Bob Garon. Ano siya yung dating nasa alam ko nasa Itbulaga siya dati na basta sikat yun si Bob Garon. Look it up. Tapos yun, yung hypermarket kadikit kasi nun, kaya dun kami lagi nakatambay ni Rochelle. May Starbucks, basta kompleto. Wala lang syempre yung mas kompleto siya kumpara dito. Kaya sila nandito. Sinundo ko kasi yung aking asawa kasama ng aking bunso. Sumama na naman. Pag sumasama lang naman yung Klokoy na yon, kapag merong gustong ipabili, o ayan, sakto, meron ding bibilin si Rochelle. Sabi ko, dito na lang ako sa sakyan, gagawa ako ng video. Kayong dalawa na lang mag-ikot. Kasi kung kailan na, alam mo yun, bukas. Na kasi, Halloween na bukas eh. Ngayon pa lang ng mga gusto nilang i-costume. Magko-costume pa raw, anak ng bekog men. Mamaya pakita ko sa inyo yung mga ipamimigay na candy ni Rochelle. Tapos, ang maganda kasi dito, ikutin nila yung buong Brandon. Mas maganda nang enjoy mo na yung na yan, yung Halloween na yan. Kasi, yung Christmas dito, wala eh, hindi mo ma-enjoy. Di ba kanina nagawa ko ng video, hindi ko alam kung ma-upload ko na siya mamaya. Mauunang i-upload ko yun. Nagawa ko na siya yung pumpkin. Maganda rin. Tapos, meron akong doon, yung parang ilaw from Dollarama na lalagyan mo lang ng baterya sabay na papait-paitan ng kulay. Ang nilalagay kasi doon sa pumpkin na yon para may ilaw siya sa loob, kandila, yung maliit na kandila. Ilalagay mo lang siya sa loob para may ilaw siya. Naalala ko, meron pala akong ganun, yung sa Dollarama na ilaw. Ang dami ko nun eh. Nilagay ko sa dating TV stand ko. Yun ang ginamit ko. Yan, pakita ko sa inyo. Diba? Ganda, diba? Dalawa kasi yun. Yung isa, ang gagawa daw, si John. Yung asawa ng aking kapatid. Kaya, may display kami ng Halloween. Para bukas naman, ready kami kasi mamimigay kami ng mga candy sa mga bata eh. Para naman meron tayong ganap sa buhay. Ayun, yung pala, yung gusto kong ikwento sa inyo, yung Bill C-12. Yung parang for mass cancellation ng mga applications. Bill lang to hindi pa siya batas. Pero isinusulong siya ng mga ilang mga politiko rito sa Canada kasi nga parang for the good of kasi masyado na raw maraming nakapending ng mga application for PR, renewals ng mga hindi lang yung sa PR, pati yung mga for asylum, yung for sa mga basta lahat ng mga permits pagka naipasa raw yung bill na yon, pwedeng may kapangyarihan ng Canada na i-cancel kunyari yung sa asylum seekers, yung mga asylum, 'di ba, nakapagpasa nila na sila for PR nila. Pwede raw lahat ng mga nakapending daw 'yon pagka na isabatas na raw yung Bill C-12 na 'yon. Pwede na siyang gamitin para i-cancel yung buong application na 'yon. Yung lahat ng mga nakapagpasa na mga naghihintay na lang, yung mga on process, lahat 'yon pwede nilang i-cancel at magsisimula sa simula na naman yung mga applicants. Ang raw nung bill na 'yon,
Hindi lang din doon sa sa mga asylum seekers. Lahat 'yon. Lahat ng nag-a-apply ka ng for permanent residence mo, kahit yung visa mo, pwede raw nilang cancelin yung application mo ng kunyari ng PGWP, basta lahat ng mga permits. Magkakaroon ng kapangyarihan yung Canada na gawin 'yun. Actually, hindi naman daw kasi yan bago. Yung ganyang pamamaraan ni Canada, ginawa na raw yan 2012. Under yon nung time ng conservatives. Ngayon gagawin daw, gusto raw gawin ni Canada dahil nga raw sa sobrang tagal ng alam mo yon, yung processing time daw ng mga applications ngayon. Yung kung napanood niyo kay Miss Ina, yung true asylum, ang waiting time daw pagka asylum 10 years. Naisipin mo yun? 10 years ka maghihintay. Mahaba yung marami ng lahat ng mga ngayon ng mga applications for PR, for kahit anong pathway, matagal na yung waiting time. At ang pinakamatagal nga yun yung sa asylum. Ay nako. Talaga, pahirap talaga ngayon. Ang sinasabi doon, ang inaano nila doon, kaya gusto nilang gawin yung bill down na yun para malinis daw. Pero tignan natin. Kawawa lang kasi diyan yung mga nakapagpasa at naghihintay na lang Paano yun? Kunyari, ang tagal mo na naghihintay. Kunyari, PR application mo, temporary foreign worker ka. Tapos, naghihintay ka na lang ng nakapagpasa ka na ng for permanent residency mo na papel. Naghihintay ka ng taon na. Tapos, bigla i-cancel lang nila. Diyos ko po, tapos magsisimula ka naman. Tapos, ang mangyayari doon, ano mangyayari sa inyo? Mag-a-apply na naman ba kayo ng mga work permit nyo? Siyempre, ang dami, hindi ko alam. Para sa yung sa mga sa mga nakakaintindi ng mga batas-batas diyan sa kasi alam niyo naman ako Kung lang yung nakita ko na balita, binabalita ko lang din sa inyo, baka interesado kayo at baka gusto niya lang marinig yung magandang boses ko. Walang may gusto ng boses ko. Ako nga naiirita ako sa boses ko. Pero yun, hindi imposibleng hindi nila gawin yan kasi ginawa na nila yan dati. Pero sa ngayon, wag muna tayong mangamba, yung mga kasi baka sabihin niyo sa comment, naghihintay ako, disheartening yung yung video. Sinasabi ko lang naman to kasi yun yung balita ngayon. Pero you can rest assure na hangga't hindi pa batas yan, wala namang mangyayari, Pagdasal na lang natin na hindi mo na mapatupad yung bill na yan. Kasi mahihirapan talaga yung mga bagong applicants na Hindi iniisip ko nga kung kasama ba yung mga Hindi naman siguro maapektuhan yung mga permanent resident na tulad ko, Pero yun, parang onting update lang at onting kwentuhan lang sa mga aking mga followers. Kasi ang dami nating naririnig ng mga balita, puro negative na ang dami na papauwi. Meron nga, ang dami kong napapanood ngayon sa Facebook. Yung mga nahuli ganito, dalawang Pilipino kasama sa 12 imigranteng nahuli sa isang Walmart na mga ganon. Sinasabi lang nila, pero wala naman silang source. Anak ng, yun? Source, walang source. Dapat makita natin kung saang balita yung mga ganon. Kasi, parang dagdag panakot lang kasi sa mga natin yan kababayan natin na nandito. Diba? Lalo na, maraming, hindi ko sinasabi na maraming mga Pilipino na yung mga TNT pero, syempre, meron. Hindi mo masasabing wala. Huwag tayong magmalinis. Meron talagang mga ganyan dito na mga Pilipino. Yung mga walang papel na nagtatrabaho. Sana lahat ng mga mga nangyayaring ganito ngayon sa Canada, sana maayos. Kasi syempre lahat naman tayo mayroong pinagdadaan ng hirap At isa sa pinaka magandang pakiramdam kapag ikaw naging permanent resident sa lugar na tinitirahan mo. Yun lang, inano ko lang para meron tayong video ngayong araw na to. Puro katamaran kasi ako, nasa bahay na nga lang, tinatamad pa Sige na, like, share, subscribe yung mga ganun. Alam nyo na yun Sige na, paalam.